Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap, at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang pag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tignan po natin ang isang senaryong ito. No? Mga
tao na nagsisimba. Actually, nagsisimba sila araw-araw, no? Marami-rami rin sila at dahil doon naging magkakaibigan sila. Tapos, napansin po natin, hindi naman sila ma-absent. Pero pagkatapos po ng misa, nandyan po sila sa labas ng simbahan, nagsisimula na silang mag-usap, hanggang sa nagiging habitual na sa kanila. At pagkatapos sila magsimba, yung kanilang pag-uusap ay napunta sa pagchichismisan, no? Tungkol sa pare, tungkol sa mga tao, etc. At sabihin natin, nako, sayang, mga taong simbahan pa naman. Tapos ganun na ang nangyayari sa kanila. Dito po sa ating ebanghelyo ay may sinasabi ang Panginoon tungkol sa panlabas at saka yung kalooban. At mas mahalaga po mga kapatid yung kalooban. Kahit hindi ito nakikita, ito yung mas mahalaga. Kasi galing dito sa kalooban natin ang lumalabas na napakaraming mga kasalanan at nagtatranslate ito sa mga gawain sa labas. Katulad ng kabuktutan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Sabi dito, lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. Kaya nga, ang leksyon nito sa atin ay bantayan naman natin yung ating kalooban, no? Oo, yung examples kanina sa pagsisimba, panlabas, maganda, nagsisimba. Pero yung kalooban, lumalabas pag nagchismisan na. At baka hindi nalinisan yung ating puso kahit tayo ay nagsisimba. Kaya dito po sa atin, oo, napakaganda po ng mga sakramento, turo ng simbahan, kailangan natin baunin yon sa ating puso. Pero kailangan talaga nating isabuhay ito sa pamamagitan ng paghubog sa ating isipan, no, para ang lumalabas sa ating isipan ay makadiyos na isipan. Hubugin din yung ating puso at punuan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni Jesus, be perfect as the Heavenly Father is perfect. Maging ganap, katulad ng ang Diyos ay ganap. Ngayon, kung hindi nakahanay yung puso natin at yung puso ng Panginoon, hindi pa rin po ito malinis. Kasi kung malinis na iyan, ang puso, malinis ng isip, ay lalabas yan sa ating bibig. Yan. Kaya hindi na tayo maninismis. Bagkus, mas maganda kung magsalita tayo ng mga bagay na tunay na maganda at nakakatulong po sa ating kapwa. At isa pa pong pagninilay ay ganito. Yung mga tao na malinis ang kalooban, lalo na kung ito ay marami, kasing dami ng bansang Pilipinas, na ang porsyento ng mga Katoliko ay 80%. Paki-imagine po, kung malinis po lahat ang puso, malinis ang isip, malinis ang hangarin, no? Makadiyos pong lahat, meron pa bang magnanakaw sa ating bansa? Meron pa po bang gagawa ng korupsyon sa ating bansa? Kaya, huwag sana mawala itong nangyari sa atin na minsang pumasok ang pananampalatayang Kristiyano at patuloy pa rin na itinuturo ang pananampalatayang Kristiyano sa atin para maisabuhay natin. No? Hindi po ibig sabihin na porket Katoliko tayo ay dapat o maganda na gumagawa rin tayo ng masama. Hindi po tama 'yon. No? Ang tunay na Katoliko, ang tunay na Kristiyano ay makadiyos. At lahat ng turo, aral ng Panginoon at lahat ng mga bagay ng tungkol sa Diyos ay isinasabuhay. Ito ay tumatanggap ng sakramento, lalo ng pagpapatawad. Tinatanggap din natin na tao sa ating puso ang katawan ni Kristo at nagbabasa tayo ng ating Biblia, nagpapangala tayo ng mabuting balita at isinasabuhay natin ang turo o aral ng Panginoon. Doon tayo nagiging asin at ilaw ng buong daigdig. Kaya nga sabi, the Church of the Philippines is a beacon of light in Asia. No, tayo po ay nagsisilbing tanglaw sa ating kapaligiran. Ito ay dahil sa mayroon tayong malinis na puso. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin ito. Paano ba bilang mga Katoliko magkakaroon tayo ng malinis na puso para maging tunay at ganap ang ating pagiging mga tagasunod
ni Kristo. Sana maging ganap na ang ating pagiging disipulo ng Panginoon. May malinis na puso. Panginoon, tulungan niyo po kami lahat. Kami po ay naglalakbay dito sa lupa, hindi po kami perpekto at nakababad po sa kasalanan at nakikita ang kasalanan sa kapaligiran. Tulungan niyo po kami, nakubugin niyo po ang aming isip at puso. Yung buong kalooban namin naway maging tunay na maging wangis ninyo, O Panginoon. At tulungan niyo po kami sa buhay din namin ang inyong kaganapan, ang inyong kabutihan sa aming kapwa. Doon lamang kami nagiging tunay na mga disipulo po ninyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon